Isinilbi na ng NBI ang warrant of arrest sa kontratistang si Sara Diskaya na isa sa 10 ipinaaresto kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. May report si Joseph Moro. Isinilbi ngayon ding gabi kay Sara Diskaya ang warrant na inilabas ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court. Si Diskaya ay nasa kustodiya ng NBI. Kitang naging emosyonal siya. Happy, yes. Ma'am, sandali lang po. Sandali lang po, ma'am. Binasahan siya ng kanyang karapatan. May karapatan po kayong manahimik. Ano man Pinagsuot ng dilaw na t-shirt pang detainee pero hindi na pinusasan. Sumailalim din siya sa check-up. Nagkatotoong ipinangako ng Pangulo nung nakaraang buwan. Wala silang Merry Christmas. Before Christmas, makukulong na sila. Ayan, magandang araw po. Ang Pangulo rin na nag-anunsyo ngayong araw, isang linggo bago magpasko, na may arrest warrant na laban kay Diskaya. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Kabilang na po rito si Sara Diskaya. Naharap ang 10 sa kasong graft at malversation kaugnay sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ang kaso nila malversation non-bailable o hindi pwede makapagpiyansa. Bukod kina Diskaya, may 8 opisyal pa raw ng DPWH na gustong sumuko. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Di pinangalanan ng Pangulo ang 8 DPWH official. Wala pang pahayag sina Diskaya at ang iba pang pinaaresto. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang sabi ng ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na 1 o 2 pang kaso sa korte bago magpasko. 87 na individual ang inirekomenda nilang makasuhan kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sabi ngayon ng kanyang abogado hindi naman inirekomenda ng ICI na kasuhan si Romualdez. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. Dati ring itinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa mga questionableng proyekto kontra baha. Samantala, tinawag namang nuisance ni Quezon City 5th District Representative Patrick Vargas ang 1 billion peso class action civil suit na isinampa laban sa kanya at iba pa. Isinampayan ng grupong United People Against Corruption dahil anila sa perwisyong idinulot ng pagbaha sa Quezon City na bunsod daw ng di maayos na proyekto kontra baha. Para kay Vargas, politika ang dahilan ng reklamo. Nakita naman daw sa pag-aaral ng Quezon City LGU na walang Ghost Flood Control Project sa kanyang distrito. This is a nuisance suit filed by a discredited QC politician. We know the members and the operators behind the group. Maghahain daw sila ng legal na hakbang oras na makuha ang kopya ng reklamo at mapag-aralan ito. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.